May I remind you, ikaw ang lagi nagtutulak sa akin kay Carlos Miguel, no? Tulak kita sa kanya noon dahil sa pera. Basta hindi ako pwede magtagal dito. Kung kinakailangan tumakas ako dito, gagawin ko yun. Makaganti lang ako sa Cecilia. Naisip ko kagabi, umuwi muna kaila inay. Samahan na lang kaya kita. Carlos Miguel, tumawag si Atty. Lampas, si Olga. Tinangkang ilaglag ang baby ninyo. Mabuti, naagapan niya nangyari. Carlos Miguel, pakawalan mo na naman ako dito. Maawa ka naman sa anak natin. Alang-alang lang sa kanya. Hello, Cecilia. Ano? May pinaplano na ba si Carlos Miguel? Gusto niya ituloy yung kasal. Basta kapag may wedding date na, at kung saan, bihan mo lang ako, ha? Ang tigas talaga ng ulo mong babae ka. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi pwedeng matuloy ang mga gusto mo? Hindi kayo pwedeng makasal ni Carlos Miguel! Iwan mo ako. Sisiguraduhin kung papatayin ko yung anak mo sa loob ng tiyan ko. Olga, sa lahat ng ginawa mo sa amin ni Cecilia, I've been very, very patient with you. Pero kung sinaktan mo ang anak ko, babalikan kita. You will see a very different Carlos Miguel. Hindi ako patawan mo ka! Hayop ka! Mr. Altamonte, please. Makakasama sa baby niyo yan. Yes, Attorney, please. Kunin niyo na yung kliyente niyo. Let's go, let's go, let's go. Please, alis na po. Alis na po kayo. Alis na po. Umanda ka, papatayin ko yung anak mo! Labas mo ako dito! Olga, huwag mo susubukan. Let's go. Please, Mr. Altamonte. Kaya kong gawin nyo! Kaya kong gawin nyo, Carlos Miguel! Iha, makakasama sa baby mo yan. Makakasama sa baby mo yan. Relax lang, please. Please, makakasama sa baby mo yan. Ano? Naririnig mo ba ako? Hindi mo pwedeng agawin sa akin si Carlos Miguel. Dahil sa akin lang siya. Sa akin lang siya magpapakasal. Naririnig mo ba ako? Mahal ko si Carlos Miguel. Ano? Pwede ba tumigil ka na? Hindi pa ako tapos makipag-usap sa impactang yan! Pwede ba tigilan mo ng kabaliwan mo kay Carlos Miguel? Hindi ka niya mahal kahit kailan! Kahit anong gawin mo, kahit magpakamatay ka, hindi ka niya mamahalin! Hindi totoo yan! Totoo. Totoo ang sinasabi ko. Nagawa mo na lahat. Di ba? Nagawa mo na lahat noon kay Carlos Miguel. Dahil sa kabaliwan mo sa kanya. Di ba tumalo ka sa tuktok ng bahay niyo? Pero ano napala mo? Hindi ka nga niya dinalo sa ospital eh. Hindi. Hindi ako naniniwala. Niniwala ka. Pero hindi lang si Carlos Miguel ang tumangging sumilip sa ospital. Buong pamilya mo, buong angkan natin, walang dumalaw sa'yo. Kinahihiyan nila lahat ng pag-i-skandal mo sa mga altamonte. Bernadette, ako lang mag-isang nagtyagang mag-asikaso sa'yo. Ako lang naawang maglabas sa'yo sa ospital at kumungko. At sa loob ng 3 taon na nakatulala ka, ako lang nag-aalaga sa'yo. Ibinigay ko sa'yo lahat ng kailangan mo. Dahil wala nang ibang nagmamalasakit sa'yo. Walang nagmahal sa'yo, kahit kaunti. Lalong-lalo na si Carlos Miguel. Paanong nabaliw si Tita Bernadette? Ano ang totoong nangyari sa kanila ni Carlos Miguel? Friend, Okay ka lang ba? hindi. Naalala ko, meron nga pala akong kailangan asikasuhin sa Maynila. Ikaw na lang magsabi kay Inay, ha? Oo, sige. Sige, best friend. Ingat ka, ha? Ako, ha? Ingat ka, best friend, ha? Napakasama niya magalit. Ibig na matakot siya sa akin, sinaktan pa niya ako. Akala ba niya hindi ko kayang patayin yung anak niya? Naman, Olga, oh. Pagdating talaga kay Carlos Miguel, kabobohan ang pinapairal mo. Yan ang gusto mo.
landi-landiin ko siya. Even if I want to, I can no longer do that. Kasi kahit nakasaklob sa akin yung mukha ng Ceciliang yon, sukan-suka na sa akin si Carlos Miguel. Pwede pang mabalik ang amor niya sa'yo. Through your baby. Pwede pang mangyari yon. Kung ganun ka-protective si Carlos Miguel sa anak niya, yun ang ibigay mo sa kanya. Ipakita mo sa kanya yung larawan ng isang mabuting nanay. And who knows, mababalik ang tingin niya sa'yo. Imagine where that could lead us. Lola Vic. Ay. Iho, kumusta na ang apo ko sa tuhod? Okay naman. Ligtas na siya. How can you be so sure? Ang mabuti pa siguro, let's give in to some of the things she wants. Para sa ganun, masiguro natin na hindi niya sasaktan ng baby just to get even with us. Ano? Gusto mo, tatawagan ko ng mga abogado para they can make some arrangements. Lola Vic, hindi na. Huwag mo nang alalahanin yun. Kinausap ko si Olga. And I made sure na hindi niya gagawin yun ulit. Paano mo siya kinausap, Carlos Miguel? Heart to heart? Anong pinangako mo para pakalmahin siya? Ang kalayaan na naman niya. Cecilia. Cecilia. Alam ko na pag-usapan na natin to. Pero may problema ka pa ba sa baby? Hindi, wala. Wala. Naisip ko lang kasi, kahit pala nasa kulungan si Olga, pwede ka pa rin niya hawakan sa leeg. Dahil din sa sanggol na dinadala niya. Alam mo, kahit gaanong kalaki ang galit ko kay Olga, hindi ko kayang pabayaan ang anak ko. Bakit umiiyak ka pa rin? Lalo ka lang kasi napapamahal sa akin eh. Kahit sa pagiging tatay, ang bait-bait mo. Napakaswerte na magiging anak mo. Anak ko? Paano yung mga magiging anak natin? Cecilia, pag nagpakasal na tayo, magkakaroon tayo ng sarili nating anak. At papalakihin natin sila na magkakapatid sa pagmamahal. Pero paano mangyayari yun? Kailangan planuhin na natin yung wedding. Carlos Miguel, bago natin pag-usapan yun, may gusto sana akong klaruhin sa'yo eh. Ano yun? Yung kay Tita Bernadette.
Salamat, ha. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ko sinira ang buhay ko. Pati ikaw na damay ko. Nang dahil lang sa kabaliwan ko sa pag-ibig. Pero huwag ka mag-alala. Mananahimik na ako. Naiintindihan na kita eh. Hindi mo naaawain si Cecilia. Payag na ako sa mga gusto mong mangyari. Payag na rin ako na magpakasal si Cecilia kay Carlos Miguel. Wala na akong pakialam. Salamat. Ngayon may sasagawa ko ng lahat ng pinaplano ko para sa'yo. Makakapaghiganti na ako ng gusto kay Carlos Miguel. Ano yung gusto mo malaman tungkol kay Bernadette sa Alameda? Ano pong nangyari sa inyo? Bakit siya nagpakamatay? Actually, yung may kasalanan talaga dyan, si Tito Carlito. Yung bunsong kapatid ng daddy mo? Yung medyo spoiled brat? Yes. Nagka-affair si Tito Carlito kay Bernadette sa Alameda. Siyempre, natunugan yun ni Tita Feli, yung asawa ni Tito Carlito. At dahil doon napabayaan niya ang mga anak niya. Nung nalaman naman yun ni Lola Vic, talagang naging concerned rin si Lola Vic. To the point na na-mild stroke pa siya. So from there, kinailangan na pumasok na ako. Doon mo siya pinaibig sa'yo? Well, at first, gusto ko lang ipakita kay Tito Carlito na hindi talaga siya mahal ni Tita Bernadette. Pag nakita na niya yun, ibibreak ko sana si Bernadette. Pero bigla siyang na-obsess. Hindi na niya ako tinigilan. Sinundan na niya ako kung saan-saan. I mean, from what I remember, umabot nga sa point na kumuha na kami ng restraining order. Pero patuloy pa rin si Bernadette. Hanggang sa gabi na tumawag siya sa akin. Sinabi niya sa akin na nasa taas siya ng bubong nila at magpapakamatay na raw siya. Narinig yun ni Tito Carlito. Kinuha niya yung phone ko at minura si Bernadette. At yun yung huling pagkakataon na nakarinig kayo tungkol sa kanya? Bigla na lang siyang nawala ng parang bula? Maraming chismis na lumabas kung bakit nawala si Bernadette. Pero ang pinaniniwalaan ko ay nabaliw siya at linagay siya sa mental hospital. Alam ko kasi na bago pa kami nagkarelasyon, may disorder na siya. Sinabi pa yun ng abogado niya sa injunction hearing. So I guess she's undergoing psychological treatment already. Nagigilty ka ba? Dahil tuluyan na siyang nabaliw dahil sa pag-ibig niya sa'yo? Yes. I feel very guilty. Hindi ako natutuwa na may nabaliw dahil sa akin.
Sorry, Gilbert. Mahal na mahal ko si Carlos Miguel. Hinding-hindi ko siya hayaang makasal kay Cecilia. Pinagsisisihan mo ba yung ginawa mo kay Tita Bernadette? Oo naman. Naisip ko na kung mas mature lang yung decision-making skills ko at mas maayos kung inasikaso yung marital problems ni Tita Fel and Tito Carlito, baka siguro hindi nagkaganyan si Bernadette. Siguro nag-alala ka lang kay Lola Vic. Kaya nagawa mo yung sa tingin mong tama. Does that mean hindi ka galit sa akin? Naiintindihan kita. At si Tita Bernadette, parang si Olga. Parte na sila ng nakaraan mo, Carlos Miguel. Na kailangan mo ng kalimutan. Salamat, Cecilia. Napakaswerte ko talaga dahil sa'yo. Paano? Balik na ako sa Zelda. Time is up. Okay? Bakit? Ate, Bakit? Ano? may sakit sa tiyan ko. Ito. Ano yan? Oh my God. Olga. Kumagalaw yung baby mo. Sumisipa. Sana maging lalaki siya, no? Para papangalanan ko siyang Carlos Miguel Altamonte, Jr. Para whatever happens, walang magkakaila na siya yung panganay na tagapagmana ng mga Altamonte. Diba? Consuelo, tapos na ang dalaw. Halika na. Bye, baby Carlos Miguel. Ay, nako. Andito na naman ako sa lungga ng mga chismosang pusakal. Bakit nandito ka na? Nidischarge ako ni Doktora. Malikot na daw si Baby CM. Sipa ng sipa, kaya okay na kaming dalawa. Kaya ito, makakaharap ko na naman maghapon magdamag ang sangkatutak na mga pangit at mababahong dukha. Ano ka ba? Bakit? Ikaw, ha? Tikom-tikom mo yung bibig mo. Totoo naman, ah. Alam mo, nakakapundi ka na. Kaya bago-bago mo rito, grabe kang magpaandar. Sino bang pinagmamalaki mo, ha? Bakit? Hindi niyo ba alam? Villa Vicer kami ng ate ko. At itong baby ko, heredero ng mga Altamonte. At hindi mo rin ba alam na kahit sino ka sa labas, pagpasok mo dito sa loob, iisa lang ang kategorya nating lahat. Pare-pareho tayong mga kriminal. Don't lecture me, you scumbag. Mas may pinag-aralan pa yung janitor namin kaysa sa'yo. Ang kapal na mukha nito, ah, ha? Susobra! Huwag mo nga anahin yung kapatid ko! Aba! Pasalamat ka! Buntis ka! Hindi malalagot ka rin sa amin! Pasalamat ka sa anak mo!
Best friend, ano nangyari? Ano meron? Namamanhikan ho kami. Yung nasolusyonan na ang mga problema nila, desidido na silang magpakasal. Hindi ko kasi pwedeng ibigay yung kamay niya ng nag-iisa lang ako. Nak, kailangan mong humingi ng basbas ng itay mo. Olga, kanina pa kita hinahanap. Oh my God! Ano nangyari sa'yo? Ay, tulungan niyo kami! Dinudugo yung kapatid ko! How's your meeting with your little lady pop? She gave me an assurance. Hindi siya sisipot sa kasal nila. At yun naman ang sisiguraduhin ko. Bagay na bagay sa'yo. Talaga? Ito kasi yung terno ni Lolo Miguel. Ito yung sinuot niya sa wedding ni Lola Vic. Excuse me. Hello? Okay. Carlos Miguel, may problema ba? Dinugo ulit si Olga. This time, hindi raw nakaligtas yung baby. Ikaw ang